Nararamdaman ng lalaki na parang may butas ang ulo niya. Sinubukan niyang ipasok ang daliri, at natuklasan na ito ay isang tama ng bala. Pala noong isang saglit lang, si Bogey ay binaril ng isang mamamatay tao sa ulo. Ngunit sa susunod na segundo ay muling nabuhay siya sa morgue. Si Bogey ay naguluhan, at handa nang bumangon mula sa kama, nang biglang pumasok ang doktor ng morgue. Nakita niyang biglang tumayo ang bangkay, at naduwal siya sa takot. Pagkatapos ay nawalan ng malay. Si Bogey ay lalo pang nalito. Kinuha niya ang telepono ng doktor, at ginamit ang fingerprint para i-unlock. Agad siyang tumawag sa asawa upang magbigay balita. Ngunit nang sagutin ang tawag, isang boses ng estrangherong lalaki ang sumagot. Abay grabe, kakamatay lang niya, at may iba na agad ang kanyang asawa. Mabilis na naintindihan ni Bogey na tiyak may kinalaman ang dalawang iyon sa kanyang kamatayan. Tinampal niya ng malakas ang doktor para gisingin. At galit na umuwi para harapin ang dalawa. Una niyang ikinulong ang asawa sa banyo. Pagkatapos ay hinanap ang kabit at pinaghahampas ito. Ngunit biglang lumabas ang asawa at sinugod si Bogey. Anong ginagawa mo? Masakit yan. Nagngingit-ngit si Bogey. Kinuha niya ang isang dekorasyon sa estante. At handa nang ipadala ang kabit sa kabilang buhay. Ngunit bigla siyang tumigil sa pag-atake, dahil pinrotektahan ng asawa ang kabit, at sinaksak si Bogey gamit ang kutsilyo. Sobrang lupit nito, habang gumagapang palabas at dumudugo si Bogey. Ang kabit ay nagpasya, nasaksakin pa siya ulit. Pagkatapos ay itinapon ng dalawa ang bangkay ni Bogey sa ilang lugar. Hindi inaasahan, na muling nabuhay si Bogey. Ni siya mismo ay hindi alam kung bakit, kaya bumalik siya sa morgue para tanungin ang doktor. Para sa doktor, si Bogey ay isang himala. Siguradong sisikat sa Douyin kapag ipinopost. Nagpanik agad si Bogey nang marinig ito. Gusto mo ba akong ipahamak? Dahil sa ganitong sitwasyon niya, tiyak na mahuhuli siya ng mga kapitalista para gawing eksperimento. Nakiusap si Bogey na tulungan siya ng doktor. Naawa ang doktor kaya pumayag. Ang kailangang gawin ay kunin ang perang itinabi ni Bogey. Sapagkat hindi naman siya ordinaryong tao. Isa siyang pangalawang leader ng lokal na sindikato. Sa mga taon ng paniningil ng proteksyon at pautang na malaki ang tubo. Malaki ang kanyang naipon, at itinago niya ito sa isang lihim na lugar. Pagdating nila sa lugar, natakot si Bogey na makilala siya. Kaya pinapanta niya ang doktor na si Xiaosheng para kunin ang pera. Kakabukas pa lang ng pinto ni Xiaosheng. Biglang bumukas ito mula sa loob. At lumabas ang dalawang lalaki. Hinailan nila si Xiaosheng papasok at binugbog siya. Matagal nang naghihintay si Bogey ngunit hindi bumaba si Xiaosheng. Kaya nakaramdam siya ng kakaiba. Magsuot ng maskara at sumugod siya pataas. At nadatnan ang dalawang lalaking palabas na. Dahil sanay sa mundo ng sindikato si Bogey, madali niyang napabagsak ang dalawa. Ngunit nang tingnan niya, wala na ang perang itinago sa pader. Siguradong may kinalaman ang dalawang iyon. Kinuha ni Bogey ang kanilang mga cellphone at tumakas sakay ng kotse. Agad na dumating ang mga pulis sa lugar. At nagsimulang iulat ito sa telebisyon. Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang cellphone na nakuha ni Bogey. At sa kabilang linya, nakita ng kausap sa TV na patay na ang mga tauhan niyang ipinadala. Nagsimulang magduda kung tao o multo ba ang sumasagot sa tawag. Nakilala agad ni Bogey ang boses. Isa pala itong sa kanilang sindikato, si Lausan. Matapos malaman kung sino ang nagtatangka laban sa kanya, hinahanap ni Bogey ang isang tauhan niyang mamamatay tao upang patayin si Lausan. Ngunit matagal na palang binilisiyan ni Lausan. Habang naghuhugas ng plato si Bogey, biglang naglabas ng baril ang tauhan. At pinatay si Bogey muli, habang nagmamaneho para itapon ang bangkay. Nagising si Bogey sa loob ng trunk. Kinuha niya ang malaking longganisa sa kotse. At walang tigil na pinukpok ang ulo ng tauhan. Umalingaw-ngaw ang sakit sa ulo ng tauhan. At nawalan ng kontrol ang kotse, bumagsak mula sa tulay. Muli, nakaligtas si Bogey gamit ang kanyang immortalidad. At tumawag ng tulong kay Xiaosheng. Binalutan ni Xiaosheng ng benda ang kanyang sugat. Pinayuhan siyang magsumbong sa pulis. Ngunit si Bogey ay nag-iisip lang ng paghihiganti. Nag-away silang dalawa at naghiwalay. Pagkalabas pa lang ni Bogey ay nabangga siya ng kotse at tumilapon ng ilang metro. Nakita ni Xiaosheng ngunit hindi siya nag-alala. Dahil alam niyang hindi mamamatay si Bogey. Kaya inaliw niya ang babaeng nakabangga. At sinabing hindi na kailangang magsumbong.
Tapos tinulungan pang ayusin ang bangkay. Para sa babaeng driver, parang nakatagpo siya ng tagapagligtas. Bilang pasasalamat sa malaking tulong ni Xiaosheng, inimbitahan niya ito para sa isang gabi ng pagkikita. Ibinuhat naman ni Xiaosheng si Bogey pabalik sa morgue. At inayos ang kanyang mga buto at sugat. Bago pa magising si Bogey, nagmadaling umalis si Xiaosheng upang makipagkita sa babae. At masayang kumain kasama siya. Ngunit habang nagde-date siya, nagising si Bogey, at nakarinig ng mga yabag sa labas. Dalawa pala sa mga tauhan ni Lausan ang dumating. Handa na sanang tuluyang patayin si Bogey. Pagdating sa pintuan ay kinabahan ang dalawa, sapagkat ito'y isang morgue nga naman. Kaya nagjangkan sila para magpasya. Bato gunting papel, natalo ang kalbong lalaki, kaya't napilitang pumasok para hanapin si Bogey. Sa sandaling iyon ay nagkunwaring patay si Bogey. Palihim niyang hinipo ang isang maliit na kutsilyo. Tunog ng biglang pag-atake. Tunog asterisk anong nangyayari. Pumasok din ang isa pang mamamatay tao. Tunog ng away. At inatake ni Bogey mula sa likuran. Ngunit dahil sa sugat sa binti, naitamba siya sa sahig. Itinusok ng mamamatay tao ang bisturi sa kanyang braso. Worry hindi man lang nasaktan si Bogey. At agad niya itong hinugot. At itinusok sa likod ng mamamatay tao. Sumagot naman ito ng pagtusok ng gunting sa dibdib ni Bogey. Ngunit laking gulat, walang nangyari kay Bogey. Sa huli ay nanaig ang galing ni Bogey. At napatay niya ang mamamatay tao. Biglang dumating pa ang isa pang mamamatay tao na may baril. Mabuti na lang ay dumating mula sa pagkain si Xiaosheng. At inupakan niya ang huling mamamatay tao hanggang mawalan ng malay. Itinali ni Bogey ang salarin. At naglabas ng mga kasangkapang pantanong. Sa takot ay inamin ng mamamatay tao ang lahat. Tumabas ngang si Lausan ang nagutos. Agad tumawag si Bogey kay Lausan. At labis na natakot si Lausan. At inamin na utos daw ito ng kanilang pinuno. Hindi makapaniwala si Bogey, kaya't nagpasya siyang harapin mismo ang pinuno. Nagkunwari siyang bagitong miyembro at pumasok sa sindikato. At biglang dinakip ang pinuno. Dinala ito sa liblib na lugar upang harapin ng direkta. Upang mabawi ang kanyang pera. Naguluhan ang pinuno. Hindi niya alam ang sinasabi ni Bogey. Biglang lumitaw si Lausan na may hawak na baril. Lumabas na lahat ng ito ay patibong ni Lausan. Hindi lang niya gusto ang pera ni Bogey. Gusto rin niya ang pera ng pinuno. Isang tirada, 2 ibon. Patayin silang dalawa. At pala base na nagbarilan sila. Mula noon siya na ang magiging pinuno. Di nagtagal, nakatanggap ng tawag mula sa pulis ang asawa ni Bogey. Napatay na naman daw si Bogey. Napatulala si Kalaguyo sa narinig. Ngayon ay naging mas maingat sila. Maingat na sinuri ng asawa ang bangkay ni Bogey. Wala talagang hininga o tibok ng puso. At sadyang hinukay ng mas malalim ang libingan. Pagkamulat ni Bogey, nalaman niyang nasa loob siya ng kabaong. Ngayon ay wala na talagang paraan. Habang siya'y desperado, dumating si Xiaosheng at ang nobya dala ang pala. Gumamit sila ng sonar sa ibabaw ng libingan. At nakumpirma na nasa loob si Bogey. Mabilis nila itong hinukay palabas. Naninigas na ang kamay ni Bogey. Kung natagalan pa, baka tuluyan na siyang naiwang buhay sa kabaong. Punong-puno ng galit si Bogey. At nanumpang paparusahan ang lahat ng nagtaksil sa kanya. Nagising mula sa bangungot ang asawa ni Bogey. Hindi mapakali ang kanyang puso. Hinailan niya ang Kalaguyo papunta sa sementeryo. Pagdating nila, nakita nilang may malaking hukay sa libingan. At wala na si Bogey roon. Nanginig sa takot ang dalawa. At nahuli pa sila ng mga gwardya. Nakala silang magnanakaw ng libingan at dinakip kaagad. Nang mabalitaan ni Lausan na buhay si Bogey, kinabahan siya. At inisip na tiyak na maghihiganti si Bogey. Kaya't gumastos siya ng malaki para maghanap ng mga mamamatay tao na mag-iimbestiga. At naglagay din ng mga patibong sa kanyang opisina. Dala ang palakol, nagtungo si Bogey para maghiganti kay Lausan. Pagdating niya sa opisina, walang tao. Mukhang lumipat na ito. At may nabitawang bungkos ng pera sa sahig. Naisip ni Bogey na jackpot siya. Hindi sayang ang punta niya rito. Ngunit sa paghawak pa lang sa pera, na-activate ang patibong. Mga kapatid, huwag basta-basta pulutin ang pera sa kalsada. Buti na lang at hindi namamatay si Bogey. Mabilis siyang muling nagising. Sigurado siyang babalik si Lausan para silipin ang patibong. Kaya naghintay siya ng matagal sa opisina. Iniisip kung paano niya papatayin si Lausan sa pinakamasarap na paraan. Sinubukan niya isa-isa ang iba't ibang paraan ng kamatayan. Para makita kung alin ang pinakamasakit.
Nagagamitin niya kay Lausan. Sinubukan niyang magbigti gamit ang lubid. Pero parang hindi sapat ang kalupitan. Paghampas ng palakol sa leeg, sapat sa dugo at karahasan. Ngunit masyadong mabilis ang kamatayan, walang pahirap. Paano kung barilin ang ulo gamit ang shotgun? Pero hindi rin niya ito sinubukan. Baka hindi na siya makabuhay muli, yari siya. Hindi sinasadyang makita ni Bogey ang larawan nilang dalawa ni Xiaosheng sa mesa. Kasama pa ang litrato ng isang propesyonal na mamamatay tao. Naisip niya na kumuha si Lausan ng malupit na assassin. At si Xiaosheng ang target. Agad siyang tumakbo para balaan ito. Sakto lang na nadatnan niya ang pamilya ni Xiaosheng. Biglang pinaputukan ng assassin si Bogey. Nagulat si Xiaosheng sa nangyari. At biglang napasama sa lente ng sniper. Buti na lang at hamarang si Bogey sa harap niya. Natakot tuloy ang mamamatay tao. Nakapagtakas ang lahat sa pagkakataong iyon. Ginamit ni Bogey ang kanyang immortalidad bilang panangga, upang matakasin ng lahat ang panganib. Nang makita ng mamamatay tao na sobrang hirap patayin si Bogey, diretsong nagpalit siya sa Barrett sniper rifle. Muling nagising si Bogey, at nakita ang sarili sa isang puting-puting silid. Akala niya nasa langit na siya. Tinanong niya ang isang matandang dumaraan. Langit ba ito? Ito'y bathhouse, tanga. Sa ikalawang palapag pa ang langit. Bumaba si Xiaosheng mula sa itaas upang magpaliwanag, na para makaiwas sa mamamatay tao. Nagpunta sila sa isang bathhouse sa baryo. Kinagabihan nagparty ang lahat para sa paggising ni Bogey. Ngunit muling dumating ang mamamatay tao. At pinaputukan sila ng walang tigil. Habang nagre-reload ang mamamatay tao, inutusan ni Bogey ang lahat na tumakas sa likod na pinto. At siya mismo ang nag-akit sa mamamatay tao papunta sa gubat. Handa sa isang laban hanggang kamatayan. Magaling bumaril ang mamamatay tao. Mabilis na tinamaan si Bogey at bumagsak. Alam ng mamamatay tao na mahirap patayin si Bogey. Kaya nilapitan siya at inubos ang bala sa magasin. Ngunit mas mabilis nang nabubuhay muli si Bogey. Sa oras ng reload, nakabangon siya para makaganti. Sadyang napakahusay ng mamamatay tao. Mabilis muli niyang napabagsak si Bogey. Hindi kinaya ni Bogey at napilitang tumakas. At napadpad siya sa gilid ng bangin. Wala nang madaanan sa unahan. Muling pinaputukan ng mamamatay tao. Nahulog si Bogey sa lawa sa ibaba. Hating gabi, may batang lalaki na umihi sa ilog. At doon niya nakita ang bangkay ni Bogey. Nakitulog si Bogey sa tent ng pamilya ng bata. At kinaumagahan, handa na siyang umalis. Binalaan siya ng tatay ng bata na maraming patibong para sa pangangaso sa gubat. At binigyan siya ng mapa para makaiwas. Ngunit hindi gaanong marunong bumasa ng mapa si Bogey. At biglang napansin niyang may karne sa kanyang daraanan. Siguradong may patibong sa unahan. Kaya lumihis siya sa gilid. Pero nahulog pa rin siya sa patibong. Muntik nang matuhog ang ulo niya ng matutulis na kahoy. Pag-ulong na nagreklamo si Bogey. Na parang amateur lang ang gumawa ng patibong. Ngunit pagtingala niya, saka lang napansin ni Bogey, na ang mga kahoy na sibat ay eksaktong nakatutok, at hindi siya makagalaw. Paulit-ulit na nabuhay si Bogey ng ilang beses, ngunit hindi pa rin makatakas sa patibong. Sa huli, dumating ang isang mangangaso at iniligtas siya. Dinala siya ng mangangaso pauwi para oprahan. Pilit na ipinaliwanag ni Bogey na ayos lang siya. Sa huli ay nagpatugtog at nagsayaw para patunayang malakas siya. Nagkubli naman sila Xiaosheng sa bahay ng mga taga-nayon. Akala nila hindi na sila mahahanap ng mamamatay tao. Ngunit natuntun pa rin sila. Habang desperado na ang lahat, lumabas si Bogey dala ang shotgun. Habang magkayakap ang lahat sa tuwa, biglang bumangon muli ang mamamatay tao. Palay suot niya ang bulletproof vest. Masyadong mahina ang shotgun para tumagos. Inakay ni Bogey ang mamamatay tao palabas. Naghabulan silang dalawa sa gubat. Hindi na makatakbo si Bogey. Kaya humarap para makipaglaban hanggang huli. Ginamit ni Bogey ang kanyang immortalidad para asarin ang mamamatay tao. Hanggang hindi na ito nakapagtimpi. At tuloy-tuloy na nasilo sa bitag ni Bogey. Nahuli ang mamamatay tao ng bakal na patibong. At napasigaw sa sakit. Sinamantala ni Bogey at sinipa siya ng malakas. Sa huli, nagtagumpay si Bogey na tapusin ang mamamatay tao. Ngunit labis din siyang nanghina. At nawalan ng malay habang patuloy ang pagdurugo.
Parang tuluyan na niyang nawala ang kapangyarihang immortal. Mabilis siyang isinakay ng lahat sa kotse papunta sa pribadong klinika. Habang nasa kalagitnaan ng operasyon kay Bogey, si Lawson din ay nadala sa parehong klinika dahil sa aksidente sa kotse. Kailangan niyang agad na matransfuse ng dugo para mabuhay. Dahil walang blood bank ang klinika. Sa pagmamadali, ginamit ng doktor ang dugo ni Bogey para isalin kay Lawson. Nagising si Bogey sa kalagitnaan ng gabi. At nakita niya si Lawson sa kama sa tabi niya. Nang akmang papatayin na niya ang kanyang kaaway. Biglang nagising si Lawson. At agad silang naglaban ng buhay at kamatayan. Sa huli, nanaig si Bogey. At pinatay niya si Lawson.